Sa punto pong ito, makakausap naman natin ngayon si Manila Mayor Joseph Erap Estrada. Mayor Erap, magandang tanghali po. Si Mariz Umali po ito sa Balitang Hali. Magandang tanghali naman, Marisa. Lalo kang gumaganda ngayon. Marami pong salamat, Mayor, Mayor President. Una po sa lahat, hindi po kasi inaasahan yung ganito pong magiging hakbang ninyo, no, na pababain na at kumbinsihin mismo si Governor E.R. Ejercito na bumaba na sa pwesto. Ano po ang nag-unjok sa inyo para gawin itong hakbang na ito, Mayor President? Alam mo, yung lalawigan ng Laguna, yan ang aming talagang lalawigan ng lolo ko, ng aking ama. Alang-alang sa katahimikan, kapayapaan, ninarapat kong kumbinsin si aking pamangkin na si ER na bumaba na. Baka maiwasan ang mga aksidente, baka may mamatay, may masaktan. Para sa akin, bawat buhay mahalaga. Opo. Kanina po nung sinabi niyo po yan, nagtalumpati po kayo sa harap ng mga taga-Laguna, no? Meron po kaming mga narinig na hindi po masyadong pumapayag na bumaba na itong si Governor ER dahil talagang suportado nila at kumbaga may mandate naman daw talaga itong si Governor ER. Pero at marami nga pong nag-iyakan. Ayan, nakikita po natin sa video. Ano po ba ang magiging sagot natin sa kanilang emosyon at sentimiento? Pinaliwanag ko naman sa mga babayan natin sa Laguna na nangyari din sa akin yan. Nung mayor ako sa San Juan, pinilit akong pababae, bumaba ako, pero pagkatapos mo nun, bumalik ako at hindi na ako natanggal. Ganun lamang yan ako. Talagang yan siya pagsubok siguro ng Panginoon. Sabi ko nga, ang boses ng taong bayan ay boses ng Panginoon. Hindi ka makabalik kung talagang mahal ka ng taong bayan. At napakita mo naman, yung pagka-governor mo, marami ka nagawa, marami ka natulungan, hindi na malilimutan ng taong bayan, ng lalawigan ng Laguna yan. Mayor, sinabi niyo rin po sa inyong talumpati kanina na giving up is unforgivable, kaya hindi po kayo susuko. Ano po ba ang magiging susunod na hakbang ng inyong kampo? Kung adverse o hindi magandang desisyon ng Korte Suprema, pwede naman tumakbo ulit. Di ba? Pero po ang Okay, go ahead. Hindi mo na kaya ako. Inalis na pagka-Pangulo, tumakbo ko ulit. Tapos tumakbo ko mayor ng Maynila. Hindi ko nag-surrender ako agad. Hindi ako nakabalik kahit sa Maynila. Ano ibig sabihin? Kumbaga po, tanggap nyo na rin kung sakasakaling hindi man maibigay ng Korte Suprema yung status quo ante order, hanggang sa matapos na po yung termino, hindi na po kayo gagawa ng mga hakbang para maibalik pa siya sa pwesto at tatakbo na lamang po ulit. Hindi na. Ayoko nang magkagulo. Ayoko nang magkaroon ng kamatayan o masaktan. Aking prioridad ay yung katahimikan at kapayapaan para sa lahat. Opo. Ipapaliwanag ko lang din po kasi kanina ipinahayag niyo po yung inyong pagkalungkot, no? Dahil sinabi niyo po na marami naman daw ang lumabag sa overspending na provision itong COMELEC rules, pero siya lang ang tinanggal. Sabi ko sa aking pananaw at experience, hindi bababa sa 60% o pataas pa ang lahat ng kandidato. Mula sa ibaba hanggang sa kataas-taasan na nag-overspend. Bakit tanging ang pinili si CR sa dinami-dami ng kandidato, maging liberal, maging nasyonalista, maging lahat, partido. Bakit bukod tayong pinili itong aking pamangkin na kaysa sa libo-libong nag-overspend? Dahil ba hindi nakapartido? Dahil ba ang vice governor ay kapartido nila? Para agawin ang pwesto ng gobernador para maitupo yung mga bata nila. Siguro kung kapartido ni ER, yung kanyang vice governor, hindi siguro siya gagalawin. Yun ang aking pananaw. At Opo, go ahead, sir. Sana tama ako. Palagi ko tama ako. Sa partikular nyo pong sentimentong yan at sinabi nyo nga rin po sa talumpati nyo kanina na nire-respeto nyo si COMELEC Chairman Sixto Brillantes, hindi nyo po nakikita yung need para siya'y kausapin pa sa pagkakataong ito dahil sinabi nyo marami naman ang lumabag? Alam mo, nasa Korte Suprema na kaya sayang lang panong para kausapin ko si Chairman Brillantes. Alright, maraming salamat po, Mayor President Joseph Erap Estrada sa inyong panahon. Thank you. Magandang tanghali po.